Okay, again, welcome po sa Law of Attraction webinar. And our topic for today, itong Secrets of the Millionaire Mind, ang wealth file number 1, how yung rich people think differently from the poor. So, again, di po natin dinidiscriminate yung mga poor, but we just want to show yung kaibahan. Paano ba mag-isip yung mayaman at yung mahirap? Para po maging aware tayo kung paano ba tayo dapat mag-isip if you wanted to attract yung wealth, yung health, di ba? So, number 1 po, rich people believe I create my life. And then, poor people believe life happens to me. Okay. So, lahat po ng mayayaman, they take responsibility in everything they do. No, hindi po nila binibigay o sinisisi o yung pong, yung mga bagay na out of their control, hindi po sila umaasa dun, kundi sa sarili nila. They take charge, they take responsibility, they believe they are the master of their life, no? Sila po yung kapitan ng buhay nila. That's how rich people think. So therefore, na every decision na gagawin nila, no, alam nila na o dapat patungo kung saan man yung gusto nila, yung goal nila. While poor people believe life happens to me. So ano ibig sabihin nun? Na they don't control their life. Hindi nila kontrolado yung buhay nila. Kung ano yung nangyayari, yung mga sitwasyon nila ngayon, it's because of situation or hindi nila control yung like for example, ang pakiramdam nila kaya sila mahirap kasi yung kanilang magulang mahirap din or kaya sila hindi umaasenso kasi yung kanilang, pinagtatrabahuhan o yung kanilang employer, 'di ba, hindi maganda yung ugali, mababa magpasuweldo, 'di ba? So gano'n sila, that's what they believe, 'di ba? Mahirap maghanap ng trabaho, 'di ba? Therefore, dahil mahirap maghanap ng trabaho, wala namang magba-backer sa'kin, hindi na lang ako maghahanap, 'di ba? Ano, pagka nakakita ng opportunity, right? 'Pag nakakita ng opportunity, imbes na alam puwede niyang gawin 'to, ang titingnan niya, mahirap 'yan, hindi ko 'yan kaya, 'no, kasi, ito lang kaya ko, 'di ba? So, gano'n po sila mag-isip na yung poor people. While rich people, when they see opportunity, they grab it, 'di ba? Kasi alam nila, ako magmamando ng buhay ko, eh. Ako magke-create ng buhay ko, 'di ba? Kung gusto kong umasenso, kung meron akong gustong makuha, kailangan trabahuhin ko. Kailangan, ah, gawin ko. Walang ibang magdedesisyon nito, eh, 'di ba? Hindi ko puwedeng iasa yung desisyon nito sa magulang ko, sa anak ko, 'no, or sa kapitbahay ko, or sa boss ko, 'di ba? Or ah, sa employer ko or sa gobyerno, hindi po. Ang mga mayayaman alam nila na they have to take action. Ako ang gumagawa ng buhay ko. Therefore, I have to take action. I need to take responsibility. Ano man mangyari sa buhay ko, 'di ba, hindi ko puwedeng isisi sa iba, gano'n, 'no? So, papaano ba ang poor people? Ito po 'yun, 'no. Ang mga poor people po they always play the victim. Lagi silang biktima ng sitwasyon, biktima sila ng mga pagkakataon, biktima sila ng mga tao, 'no. For example, 'di ba, eh, ako po ganyan dati, 'di ba, yan po ganyan yung way of thinking ko, eh, 'di ba. For example, nung bata ka, right, hindi ka nakapag-aral, maaaring ang dahilan mo mahirap yung magulang ko, pero bakit may mga nagtapos na self-supporting,
at pinapalakpakan natin yun, 'di ba? Ikaw sumuko ka na dahil sabi mo mahirap magulang mo. Yung iba naman inuna yung barkada, right? And then hanggang ngayon ayaw mag-aral, 'di ba? Ayaw mag-learn, 'di ba? They stop to learn, 'di ba? Para sa kanila ano sasabihin, "Hindi, hanggang dito na lang kaya ko, eh. Hindi naman kasi ako nakatapos. Hindi ako graduate ng college. Kaya ito lang ako." May mga gano'ng tao, 'no? Ang pakiramdam nila biktima sila, right? O ano pa, biktima sila ng gobyerno, yung government yung gobyerno puro korap yan, eh. Kaya naghihirap yung ano, while it is true, pero hindi naman gobyerno ang magpapayaman sa'yo, eh, 'di ba? Ano nga sabi 'di ba ng mentor ko, lahat daw 'no, lahat daw ng, tao dito sa mundo o sabihin natin sa Pilipinas is experiencing the same government. Pero bakit may umaasenso at bakit may hindi? So, ibig sabihin it's not the blowing of the wind sabi nga, it's the set of the sail. Akala mo ba maraming marami pong umaasenso diyan kahit ganyan yung gobyerno natin, right? Marami pong umaasenso diyan kahit ganyan yung klima natin, right? Pero yung mga umaasenso po hindi po sila nagpa-play ng role ng biktima sila. Biktima sila ng yun nga sabi ko nga kanina ng employer nila, biktima sila ng sitwasyon nila, biktima sila ng gobyerno, hindi, eh, 'di ba? Hindi po yung mga umaasenso hindi po sila gano'n mag-isip, 'di ba? Puwede sila maging biktima ng sarili nilang pag-iisip, ng sarili nilang pilosopiya, 'di ba? Ano ba yung philosophy in life nila. Pero 'no, lahat po kasi ng tao diyan sa Pilipinas, kahit dito sa Canada, dito sa pagdating niyo rito, yung government dito hindi naman oo, mas maganda yung government dito kaysa sa Pilipinas. Pero gano'n din may mga tao rin ditong hindi umaasenso because of the way they think, 'di ba? Ganyan din sa Pilipinas. It's because the way you think, 'di ba? Gano'n po 'yun. So, ibig sabihin hindi pala sa gobyerno, kundi nasa sarili natin. So, huwag na tayong mag-play ng biktima. We have to take charge 'no, katulad ng sabi ko kanina, we have to take responsibility. Hindi po tayo biktima. Lahat po tayo ay biktima ng sarili nating desisyon, 'di ba? Kasi papaano ka magiging biktima, eh, kahit ngayong oras na 'to puwede ka na magdesisyon na baguhin yung buhay mo, if you want to. Pero sabi nga ng mentor ko, if you are 'no, o kung okey ka na diyan sa buhay mo, that's fine, 'di ba? Kung gusto mo ng ganyang income, ganyan buhay, it's fine. Pero if you want to, kung gusto mo na mabago yung buhay mo, then you have to decide. Hindi puwedeng mag-play victim ka, eh, 'di ba? Hindi o sabihin na nating na-reject ka, sabihin na natin na nung nag-apply ka hindi ka tinanggap, 'di ba? Is that enough? O nagnegosyo ka dati, hindi naging ano, hindi naging, successful. 'Di ba? O nagkaroon ka nasalihan dati, kaparehas nito, 'di ba, na hindi naging successful. O sabihin na natin na narinig mo nga lang, yung iba nga narinig lang, 'di ba? Hindi ka successful and then ayaw mo na. Will you be sitting by, 'di ba? Uupo ka na lang ba? Antay mo na lang ba, 'di ba? Wala pong ibang magpapabago ng buhay niyo kundi kayo, eh. So don't play the victim, 'di ba? Take charge, take responsibility ng buhay po natin, right? Gano'n po 'yun. Wala pong ibang lahat po ng nangyayari sa buhay niyo, it's because of your decision, okey? Kaya nga hindi tayo puwedeng mag-blame game. Ano po yung blame game? Isisisi po natin sa iba yung sitwasyon niyo ngayon. Eh, magulang ko kasi mahirap, eh, kaya mahirap ako, hindi ako pinag-aral, 'di ba? Eh, kasi yung boss ko ang baba magpasuweldo, 'di ba? Maliit lang, ito lang kinikita ko buwan-buwan. Sigurado ka? Ikaw, 'yan ang binabayaran sa'yo ng boss mo pero sa pagiging empleyado 'yan lang ba talaga ang
ang sinesuweldo boss mo, 'di ba meron diyang mas malalaki yung sinasahod sa'yo sa kumpanya mo, right? So, ibig sabihin hindi kasalanan ng boss mo, it's up to you kung paano ka kikita ng malaki. Nakakatawa nga, eh, ah, nandito ba si Ma'am Rose? Kung nandito si Ma'am, hi Ma'am Rose, nasaan din siya? So, meron pong naging guest kagabi 'no, na well, kasi nga, okey naman 'no, siguro may bad experience siya sa network marketing kasi pagka meron kang bad experience sa network marketing, siyempre talagang, tawag nito, magkakaroon ka ng negative effect 'no. Like for example na nito lang nakaraan ah, na-scam ka 'no, pyramiding. And that pyramiding scheme, of course, will have a negative effect yung outlook mo sa network marketing, sa multi-level marketing. However, hindi po kasalanan ng network marketing yun, kasi ikaw nagdesisyon na sumali dun, right? Ikaw nagdesisyon, inaral mo ba? Nakita mo ba? 'Di ba? You decided to go there, 'di ba, na pumunta ka dun, hindi mo inaral, hindi mo chineck yung background, 'no? Kasi ako, chineck namin po yung background ni Livgood. Nandito ako sa Canada, eh, 'di ba? Chineck ko sino ba yung may-ari, sino yung CEO, sino yung mga people behind this Livgood. 'Di ba meron tayong mga scamadvisor.com, chineck mo may website, may product and all, 'di ba? So, lahat po ng papasukin natin, especially 'pag mga ganitong bagay, 'di ba, tingin niyo ako po kaya ako nag-decide, eh, 'di ba? Kaya ako nag-decide, right, na gawin ito at hindi ko isisisi sa upline, sa kumpanya, or sa downline, sa members, kung anong mangyari sa'kin dito. Because I will take responsibility. Wala naman po talagang may kasalanan, 'di ba, sarili mo. Kaya lang ang tao gano'n, eh. Right? 'Pag hindi naging successful ang sisisihin yung mga nakapaligid sa kanya, yung government, yung traffic, yung internet, 'di ba? Yung, ano pang mga sisisihin, yung upline, yung downline, 'no, yung, kumpanya, yung produkto, lahat sisisihin except himself, 'di ba? And that's why gano'n sila mahirap. Because what? Lagi silang naghahanap ng taong puwede nilang sisihin, ayaw nila mag-take responsibility. Na everything that you do is your decision. Everything that you do is your decision, 'no? Hindi po hindi po ito desisyon 'no, kasi sabi nga you have a free will, eh. Kahit nga yung Panginoon hindi tayo puwedeng pilitin, right? So every decision that you make, 'di ba, dapat kinontemplate mo. And that's why nandito tayo. Kaya ako nagpo-provide ng ganitong training para makita niyo, is this not proof enough na si Live Good ay totoo? Lagi niyong nakikita si Coach Day everyday, right? Na uma-attend kayo ng ganitong seminar, ng webinar, and then may business presentation, 'di ba? Pero again, it's your decision. Whatever happens, you have to take responsibility, 'di ba? Kung hindi halimbawa Live Good kayo and then hanggang ngayon wala pa kayong downline, is it the fault ng mga ng mga upline o ng mga ini-invite niyo? No, 'di ba? Sinusunod niyo ba yung tinuturo sa Morning Mentoring Academy? Meron na ba kayong 100 list diyan? Ilan ba yung kinausap niyo, 'di ba? Gano'n po yun, eh, 'di ba? So, do not blame anybody 'no, sa sitwasyon niyo. Take responsibility. In that case, 'pag alam niyo na you take responsibility ng buhay niyo, sa buhay niyo 'no, whatever happens to you, alam niyo na kayo din ang responsable para umasenso kayo. And then you need to take action. Kasi wala kang ibang puwedeng sisihin, eh.
Ganyan ba sino asawa niyo, yung anak niyo, 'di ba? Hindi ko tinulungan ng tatay ko, hindi ako tinulungan ng asawa ko, hindi ako no, it's you, 'di ba? Wala namang magagawa ang asawa natin kung gusto nating umasenso baka tulak pa tayo niyan, baka palakpakan pa tayo niyan, 'di ba? Kung nakikita nilang nagsisikap ka. Hmm, yung wife ko nga minsan nagtatampo na sa'kin mas mahal ko pa raw kayo kaysa sa kanya, oh. Eh, sabi ko gano'n gusto kong umasenso, eh, pero naka-support 'yun, okey lang sa kanya, 'di ba? Kahit na hindi na gano'n kahaba yung aming, pagsasama kasi dadating siya ng gabi nanantok na ako, tulog na ako. Tapos gigising ako ng maaga, paggising niya nandito na ako kaharap kayo, 'di ba? So, pero alam niya na yung ginagawa ko, 'di ba, yung ginagawa ko towards my goal, our goal, 'di ba? Meron kaming goal pareho, eh, 'di ba? Ito yung palakihin yung grupo, ito yung maging diamond ako. That's that's my goal, that's also her goal for me, 'di ba? Gano'n po 'yun. So, hindi niya ako sinisisi, "Daddy wala ka na naman ngayon." Hindi, eh, no, eh, 'di ba? Gano'n po. Okey, so ano yung pangatlo, justify. Okey, ito po yung 'wag na 'wag niyong gagawin, hindi yung magja-justify, ah, "Wala akong ma-invite, eh, siguro hindi para sa'kin 'tong ano, Libgot. Wala namang sumasali sa'kin, siguro 'tong Libgot para kina Coach Jay lang." No, 'di ba? Yung ganyan din pong thinking kaya po maraming mahirap, 'di ba? Yung sumusuko na, yung pakiramdam nila they're not worthy, 'di ba? Eh, yung iba naman sasabihin, "Hindi, okey lang sa'kin basta sama-sama kami ng mga ng ano ko, ng, pamilya ko." 'Di ba? Basta kumakain lang kami 3 beses ang araw, 'di ba? By law of attraction, kakain lang kayo 3 beses ang araw. Yun yung sinasabi mo, eh. Is that enough, 'di ba? Eh, okey lang basta makaraos. Yun po yung ayaw na ayaw kong banggitin, yung makaraos lang. Kasi ayokong makaraos lang, eh. Papaano 'pag nagkaroon ka emergency? For example, knock on wood, may ma-ospital sa pamilya, eh, nakakaraos ka lang, papaano? Mahal na mahal mo yung pamilya mo, yung pagmamahal ba puwedeng ibayad sa ospital? Hindi, eh. Kaya sabi ng mentor ko, I just heard this, yung love, yung pagmamahal importante siya kung saan siya ginagamit. Siyempre sa pamilya importante yung pagmamahal dahil dapat nagmamahalan kayo, tama yun. Pero yung pera, importante rin sa field niya kung saan siya ginagamit, 'di ba? Kaya karamihan sa tao maganda na yung mahal mo yung pamilya mo, 'no, may pera ka pa na naipapadama mo sa kanya, hindi lang dun yung ano, yung meron ka ng pagmamahal na emotionally, meron ka pang pagmamahal physically, right? Ganun yun. Kasi nga, may mahal mo nga yung pamilya mo, eh, 'pag may mag-aaral yung anak mo, puwede ba ipambayad ng tuition yung pagmamahal mo? Gutom na sila, puwede ba pambayad yung pagmamahal mo, 'di ba? The other day 'no, na nagda-drive ako the other day, so mabilis lang 'to. The other day nagda-drive po ako 'no, sabi mo lang, excuse me lang po dito sa mga dalaga pa or wala pang anak 'no, pero sabi ko pala yung palang unconditional love o yung true love na sinasabi, mararamdaman mo lang pala yan kapag may anak ka, yung true love, yung unconditional love. Bakit? Kasi sa asawa, 'di ba, may subukan mo asawa mo 5 years mong hindi makita o hindi kayo magsama baka mawala yung pagmamahal mo pa diyan, eh, magmahal ka pa ng iba, right? O yung asawa mo halimbawa ano, yung hindi maganda yung ugali or 'di ba, nakagawa ng kasalanan sa'yo, mawala pa yung pagmamahal mo sa asawa mo, eh. Pero yung anak, kahit na anong napunta sa masama, aakuin mo. Hindi kayo magkita ng 5 taon, pagdating siya, 'pag nakita ka mahal mo pa rin. And that's what you call unconditional love, 'di ba? Unconditional love po 'yun. So, mga magulang,
'di ba? Alam natin na hindi sapat yung pagmamahal lang, 'di ba? Kailangan natin ng kailangan din natin ng meron tayong income o meron tayong pera para yung pagmamahal na yan maipadama din natin. 'Di ba, hindi naman puwedeng 'di ba mahal mo yung pamilya mo, pero wala na kang makain, papaano yun, 'di ba? Papaano po yun, right? So, yung pera po sabi nga love makes the world go round o hindi rin po pera ang pinakaimportante sa mundo, siyempre yung Panginoon. Pero yung pera daw, sabi ni Brian Tracy, para daw hangin, air, the air we breathe. 'Di ba 'pag walang walang hangin hindi ka makakahinga, wala oxygen, 'di ba hindi ka makahinga. O gano'n din daw yung pera, 'pag walang pera mahirap huminga, 'di ba? Totoo po 'yun, 'no, mahirap huminga 'pag walang pera, okey? So, pangatlo, complaining, 'yan. Ito po yung pinaka, ah, tawag dito, negative na example ng isang attitude 'no, ng mahirap. At alam niyong mahirap siya kasi reklamo siya ng reklamo. Meron na po ba kayong narinig na mayaman, na successful na tao na nagko-complain? Meron po ba? Wala. Lahat po ng mayaman 'di po nagko-complain 'yan. They find ways, 'di ba parang BDO 'no, they find ways. They don't complain, 'di ba? They get even, hindi po 'no. Wala kayong maririnig na yung mga taong umasenso nagrereklamo. Maririnig niyo lang 'yan sa mga mahihirap, complaining. And this is the most o hindi naman sabihin nating ano 'no, pinakapangit na attitude ng mga mahihirap, yung reklamador. Naranasan niyo na ba na yung meron kayong katabing reklamo ng reklamo o yung may kasama kayo sa bahay paggising pa lang ng umaga nagrereklamo, 'no, walang kape, walang ganito, walang tubig, 'di ba? 'Di ba umaga pa lang negative na agad yung buhay niyo, 'di ba? Gano'n, 'di ba? So, may kukuwento lang po ako, alam niyo po nasa Bible 'yan, pati yang complaining na 'yan 'no, na it's in the Bible. Ah, nung panahon po ng mga Israelites, they were slaves sa Egypt, right? And siyempre pinadala po ni Lord si Moses para iligtas sila, para alisin sila sa Egypt. And Moses will lead them to the promised land, which is yung Israel, 'di ba? So, siyempre yung kuwento sa Bible 'no, alam alam po 'to ni Ma'am Joy 'no, ah, nananaig siyempre yung Panginoon sa Pharaoh and they got out of Egypt, 'di ba? Although hinabol sila pero nakatawid sila sa Red Sea and pagtawid nila sa there, 'di ba, tuwang-tuwa sila. Tapos na yung pagiging slaves nila, all of them, 'di ba? Pero they have to travel going to the promised land. Meron tatawirin silang disyerto. And as soon as they get to the desert, they start complaining, 'di ba? Wala silang makain, 'di ba? Too cold, sobrang malamig, mainit, 'di ba? Walang leader, 'di ba? Kung ano-ano pong complain yung ginawa nila, right? Hanggang sa nagtayo na sila ng sarili nilang idol, 'di ba? So, nagalit pa si Moses dun 'no? So, ginawa po ni Lord, anong ginawa, okey, complain kayo ng complain, walang makakapasok sa inyo sa promised land. Yes, 'no, for 40 years 'no, nagpaikot-ikot lang sila sa desyerto and that generation, yung mga tao na yun hindi po nakapasok. Yung pong sumunod na henerasyon nila ang nakapasok sa promised land, 'di ba? And all because 'no, of their complaints, 'di ba? Nilabas ka na nga ni Lord, eh, hindi ka na nga slave, eh. Napunta ka na nga sa promised land, eh, 'di ba?
Pero complain ka ng complain, mahirap, mahirap, mahirap. Eh, may proseso, eh, hindi naman yung promised land wala naman sa kabila ng Red Sea, hindi naman sa katabi ng Egypt, eh. Gano'n din kay Live Good, eh. Oh, pinakita na sa'yo ni Lord, oh, ito na yung ano, yung pinagdarasal mo. Gusto mong umasenso, thank you Lord, makakawala na kami sa hirap. Ay, nagsali ka na sa ano, nag-aral ka na, eh, ngayon nakita mo, naku mahirap palang mag-invite, may rejection, mag-i-start ka ng mag-complain, 'di ba? 'Pag nag-complain ka, 'di ba, anong kasunod niyan, sisisihin mo na yung kumpanya, sisisihin mo na yung produkto, sisisihin mo na si upline, sisisihin mo na yung mga ini-invite mo, 'di ba? After nun, magja-justify ka na, "Hindi para sa'kin 'tong si Livegood, para sa kanila lang 'to." Mahirap, eh, yun. Anong mangyayari sa'yo, you will remain or anong gagawin mo, maghahanap ka ulit, hanap na lang ako ng ibang opportunity. For all you know, yung opportunity na papasukin mo madali ba? Okey yung pumunta yun watch and learn, watch and earn, watch and earn. Madali 'to, walang gagawin, oh, 'di na scam sila, tama? Oh, 'di ba? So, marami po kasi na siyempre alam natin na yun nga merong nagsabi na too good to be true. 'Pag sinabi niyo po ang network marketing too good to be true, dapat balik niyo yung tanong sa kanya, "Bakit mo nasabing too good to be true?" Kasi kikita ka ng malaki. Yes, kikita ka ng malaki rito pero hindi madali. There will be a process, 'di ba? Hindi naman imposibleng kumita ng malaki. Yung kikitain mo nga dito, mas marami pang kinikita na yung mayayaman sa Pilipinas, yung mga Ayala, yung mga Bilyar. Do you imagine magkano kinikita diyan buwan-buwan sa mga kumpanya nila. 'Pag may isa kang franchise ng Jollibee, do you imagine magkano kinikita nung may-ari ng isang franchise ng Jollibee buwan-buwan? Siguro 300 to 400,000 naman, right? Eh, dito kay Livegood, 'di ba? Yes, totoo. 'Pag may nag-diamond ka rito $10,000, 'di ba? Yun puwede mong kitain, 'di ba? The question is, papaano makarating from being an affiliate to become a diamond? May proseso yun, 'di ba? There's a process, okey? So, hindi siya too be true. Ah, it's true and you have to 'di ba, totoo, 'no? And it's good, pero yung thinking na too good to be true na parang ang tingin kasi na, ah, hindi totoo yung parang ang connotation kasi ng too good to be true parang negative, 'di ba? Na sobrang sobrang, ganda raw, sobrang ganda para maging totoo. Well, sobrang ganda, yes, pero totoo siya, but you have to work for it. Meron pong hindi po nakita yung nasa middle. Ang nakita kasi yung end result, 'di ba? And that's why yung pong mga hindi alam ang network marketing, yung pong ngayon lang nakita nakita lang kasi yung marketing plan. Kaya po 'pag meron tayong mga kausap na gano'n, balik po natin yung tanong, "Bakit mo nasabi?" 'Di ba? Eh, kasi kikita ka ng malaki, 'no? Kikita ka kasi ng malaki diyan, eh, 'di ba hindi ba dapat kumita ng malaki yung naghirap? Hmm, hindi 'pag sumali ako diyan, puwede ba talagang kumita diyan ng malaki? Yes, puwede. Eh, marketing plan lang hindi makikita yung proseso kasi marketing plan lang yung pinakita, eh. Puwede ba nating isa-isahin yung gagawin mo sa marketing plan? Hindi, 'di ba? Hindi po natin puwedeng maipakita, mahaba yun, eh. 'Di ba yung sa inyo nga 21 days, 'di ba? 21 days, 'di ba, bago niyo yung proseso, 'di ba, yung aaralin niyo. Meron pa tayong everyday na ano, right? So,
Yung pong, network marketing meron pong proseso yan katulad po nung mga Egyptians na nilabas sa Promised Land, akala nila nung nilabas sila that's it, malaya na sila. Pero sabi nga pupunta ka pa sa Promised Land, yeah, malaya ka na, hindi ka na slave, 'di ba? Pero may proseso pagpunta mo sa Promised Land, there's a process, right? Gano'n din kay Live Good, yeah, malaya ka na, nakapagdesisyon ka na, eh, na aalis ka na sa pagiging mahirap, papunta ka na sa pag-asenso. Ano yung promise? Maging diamond, 'no, aasenso ka, pero may process. At dun sa process na yun, 'di ba, it's either you will accept the process, enjoy your journey, 'di ba, learn, grow, or ito yung gagawin mo, magko-complain, maninisi, magju-justify, oh, at magpe-play victim. Pero if you wanted to become rich katulad ng iba, katulad ng mga maraming yumaman, dito man sa network marketing o silbing larangan, you have to stop this. Kailangan baguhin mo yung ganitong pag-iisip, okey? Kasi hindi po yan makakatulong sa'tin, okey? So, gising na yung aking wife 'no. So, okey, so that's the end, stop ko lang.